Magandang araw mga boss, mag-change oil muna ako. Pero naging ugali ko yung bago ko simulan gawin yung isang sasakyan, chinecheck ko muna itong drive belt niya or fan belt. Kaya lang mga boss, nung makita ko itong drive belt niya, aba, malapit na yung maputol. Kita nyo, may gas-gas na siya. Kaya sinabihan ko agad si customer na kailangan na talaga yung palitan. At dahil nga sa mag-aalas 5 na ng hapon mga boss, tanggalin ko na itong drive belt. Yung pinakita kong box race na number 14, ikabit nyo yan dito sa tensioner adjuster niya. At hanggat maaari, lagyan nyo ng extension para magkaroon kayo ng pwersa, maitulak nyo pababa itong tensioner adjuster niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, may nilagay ako na extension, di ba? Itutulak nyo ngayon yung pababa. Ngayon, yung tensioner adjuster niya, bababa yun. Luluwag ngayon itong drive belt mo, matatanggal mo yan na hindi ka mahihirapan. Medyo ilayo ko yung camera mga boss para maitulak ko na itong adjuster niya pababa. Ayan o, nakita nyo, di ba? Gumalaw na yung adjuster niya, yung tensioner. Pwede mo na ngayon tanggalin itong drive belt sa pagkakapatong niya dito sa alternator pulley. Yun nga lang mga boss, kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo at sa bahay nyo naman gagawin, hanggat maaari, kinabukasan nyo na gawin. Dapat malamig yung makina. Gaya nito, kararating lang ni customer, tinatanggal ko itong belt niya, siyempre mainit yung makina niyan. Kaya medyo napapaso ako dyan. Pero pag nailihis nyo na itong drive belt sa pagkakapatong dito sa mga pulley, madali na lang yan. Tsaka nyo ngayon hilahin paangat itong drive belt nyo. Pero tandaan nyo mga boss, bago nyo tanggalin itong drive belt nyo, siguraduhin nyo na natandaan nyo yung mga inikutan niyang mga pulley para hindi kayo tutunganga pag ibabalik nyo na itong drive belt nyo. O ayan, natanggal ko na itong drive belt ni customer. Nakita nyo, kaunti na lang, mapuputol na yan. Pag ganyang itsura mga boss, huwag ka na magdalawang isip, palitan mo na agad yan. Kaya nga sabi ko kay customer, takbo ka na, baka masaran ka pa ng auto supply. At ito na mga boss, sumobra sa bilis. Dating agad itong bagong pyesa, ipakita ko ulit sa inyo yung luma mga boss para makita nyo ulit kung bakit kailangan ng palitan itong drive belt ni customer. Kung makikita nyo yung gitna niyan mga boss, may butas na nga yan eh. Talagang for replacement na itong drive belt ni customer. Maswerte lang siya dahil hindi siya naputulan sa daan. Pangalawa, wala naman daw siyang naririnig na umiingay pag nag-i-start siya sa umaga o kaya pag tumatakbo siya, wala. Kaya hayahay lang si madam sa paggamit niya ng sasakyan. Sa paglagay naman itong bagong drive belt mga boss, kung saan mo siya hinugot, dun mo rin siya ipadaan ulit para hindi ka na mag-isip pa ng kung ano-ano. Sa pagkabit kasi ng drive belt mga boss, may mga front wheel na talaga na medyo masikip pag naglagay ka ng bagong drive belt or magtanggal ka. Gaya nito mga boss, medyo masikip siya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan mo, dapat malamig yung makina para hindi kayo mapaso. Ako kasi mga boss, hindi ako sanay magtrabaho na nakagwantes. Parang hindi ko maramdaman yung paglagay ko ng tornilyo, paglagay ko ng pyesa, hindi ko maramdaman eh. Kaya gusto ko talaga kinakamay ko eh. Pangalawa, sanay na rin itong kamay ko na mapaso or madampi sa mainit. Kasama talaga sa hanap buhay yan pag parehas ka lumaban. Napapaso or naiinitan, nahihirapan, napapagod. Mas maganda na yung ganito kaysa yung kumita ka ng pera na hindi mo naman pinaghirapan na kinamkam mo lang sa iba kaya kayo maman. Dahil nga lahat ng kinita mo galing sa panloloko, pero dahil sa kahinaan ng utak mo, hindi mo alam, pagbabayaran mo pala yun sa huli. At hindi ka lang maiinitan, susunugin ka pang buhay. Biblically speaking yan mga boss, hindi yung kwento. Bakit ba ako napunta dyan? Ilagay ko na nga itong drive belt niya mga boss, baka mamaya sumablay pa ako sa pagkabit niyan. Ito talaga si Boy Palito. At dahil sa naiposisyon ko na yung belt dito sa pulley sa ibabaw ng makina, dito naman ako sa ilalim mga boss. Syempre nandito yung crankshaft pulley. Importante na mailapat ko ng maayos yung ipin nitong belt dito sa crankshaft pulley, pati dito sa aircon pulley niya mga boss. Ayan, kailangan nakalapat siya ng maayos. Hindi pwede yung isang ipin ng belt nakatalon, hindi pwede yung ganun. Dapat lapat na lapat siya dito sa pulley itong belt mo. Tapos para makasigurado ka, syempre check upin mo maigi, 'di ba? Kung talagang lapat na lapat siya o gaya nito sa alternator, hindi pa siya lapat. Kailangan mga boss, itong belt nakalapat siya ng maayos dito sa alternator pulley mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inilapat ko na siya. Bukod doon, pag nailapat nyo na siya, punta kayo sa harapan, silipin nyo kung nakasentro naman itong belt. Pag nakasentro na siya, iilalim ulit ako dyan mga boss para maisampa ko itong belt sa isa pang pulley. Isum nyo na lang mga boss para makita nyo. Ayan o, makikita nyo naman yung kamay ko kung paano ko inilalagay itong belt dito sa isa pang pulley.
Siyempre naman, siguraduhin nyo na mailalapat nyo ng maayos itong belt pag isinampan nyo dito sa isa pang pulley sa ilalim niya. Ayan mga boss, nailagay ko na siya. Tapos kinapako pa ko yan para sigurado kung pantay yung pagkakalagay ko nitong belt. At dahil sa okay naman, balik na ako ulit dito sa ibabaw ng makina mga boss para may posisyon ko na ng maayos itong drive belt. Siya nga pala, kung makikita nyo, ayan pa rin yung tools na ginamit kong pang-adjust. Hindi ko pa rin siya tinanggal. Okay lang yun. Para hindi na ako mahirapan pag in-adjust ko na ulit itong tensioner niya. Tapos kukuha muna ako ng bakal mga boss. Ayan, kung makikita nyo, ayan ang gagamitin kong pandiin dito sa belt. Para makita nyo lang muna. Ayan o, ayan yung bakal na yan. Kung makikita nyo, ayun yung belt. Ayan yung tinuturo ko ng bakal. Ilalagay nyo yan dito sa ilalim ng tensioner. Kasi ang ginagawa ko mga boss, itutulak ko itong tensioner. Tapos yung pinaka-bearing yan, tataas yan. Tapos yung pinaka-belt naman, ilalagay nyo sa ilalim. Sana nagigit nyo. O kakamayin ko ng mga boss sa paglagay. Hindi nyo na makikita. Pero at paano alam nyo na yung gagawin nyo kung sakasakali. Ayan o, nakita nyo, pinasok lang na daliri ko. O, naipit na yung belt dito sa ilalim. Ngayon, pag binitawan ko itong adjuster ng tensioner, yung pulley naman, tutulak yan pababa. Tsaka mo ngayon silipin ulit kung okay ba yung pagkakalagay mo ng drive belt. Pantay ba siya dito sa mga pulley. At kung sa palagay mo, lapat naman itong belt sa lahat ng mga pulley. O, pwede mo na ngayon tanggalin itong tools na ginamit mo. Baka kasi bakalimutan mo pa yan. Tandaan nyo mga boss, number 14 yung box wrench na ginamit ko dyan. Ayan o, tinanggal ko na. Tapos, for the last time, check upin mo ulit yung pagkakalagay mo ng drive belt dito sa mga pulley niya. Siyempre, simulan mo ulit dito sa ibabaw. Sisipatin mo lang naman yan. At kung sa palagay mo, okay naman yung pagkakalapat ng belt, o punta ka ngayon dito sa ilalim ng sasakyan mo. Silipin mo kung lapat din siya. Yung ipin yan, pasok na pasok ba? Kita nyo naman, hinimasimas ko na yan para sigurado na maayos yung pagkakalapat ng belt dito sa pulley niya. Silipin mo siya ngayon. O, di ba? Uy, pantay naman pala eh. O, di ba? At dahil nga sa okay na yan mga boss, lapat naman yung belt sa mga pulley niya, pwede nyo na ngayon ilagay itong engine cover dito sa ilalim. Ayan mga boss oh. Siyempre, yung pagkakalapat nitong engine cover, ayusin nyo rin. Hindi yung basta-basta nyo na lang siyang ilalagay. At syempre naman yung mga bolt niya na number 10, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo. Kasi nga nagbabibrate itong makina, may possible lumuwag yung tornilyo. Gaya nito mga boss, ayan o, nakita nyo nakalaylay yan eh, nilagyan ko na lang siya ng washer. Dahil nga sa butas itong cover, malaki na, lumusot na siya dito sa bolt. Kaya nilagyan ko ng washer yan, tsaka ako ngayon siya hinigpitan ng maayos. At dahil sa okay na ako dito mga boss, pwede na ako magsimula mag-change oil. Gamit yung number 14 na box wrench, luwagan ko itong drain plug at pag maluwag na yan, pwede ko nang tuluyan tanggalin itong drain plug niya. At pag kaunti niya lang yung tumutulong langis dito sa makina ni customer, ibalik ko muna itong drain plug mga boss dahil nga sa ipa-flashing ko muna yan bago ko ilagay yung pang pinal na langis. Pag ibinalik nyo itong drain plug niya, ganun pa rin mga boss. Pag naipakapit mo yung thread niyan, gamit ka ng box wrench sa number 14, higpitan mo pa rin siya. Tapos balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo, pwede ka na ngayon magsalin ng gagamitin mong pang-flashing na langis. Dito sa makina ni customer, 2 litro yung ginamit kong pang-flashing. Pero nakadepende pa rin yun sa capacity ng langis nyo sa makina. After ko maisalin itong 2 litro, ilagay ko na yung engine cap niyan, tapos pa-start ko na itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina, hindi nyo siya kailangang i-revolusyon. Wala kayong ibang gagawin kundi hayaan nyo lang siyang nakaminor. Ang ibig kong sabihin, hayaan nyo lang makonsume nyo yung 5 minutes na naka-start itong makina. Ilapit ko itong camera mga boss para masilayan nyo naman itong bagong drive belt ni customer. Na wala nga siyang kamalay-malay na mapuputol na pala itong drive belt niya. Ay, umaandar na pala siya agad kahit na bumakas lang. Hindi ko akala ko kung pagpapaandarin pala saka pala siya agad-agad. Babae kasi si madam kaya naiintindihan ko. At dahil nga sa na-consume na ni madam yung 5 minutes na naka-start itong makina, switch off ko na yan. Tapos balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan para ma-drain ko itong langis na ginamit kong pang-flashing dito sa makina ni customer. Gamit ulit itong box sa number 14, luwagan ko muna itong drain plug niya. Na pag maluwag na yan, pwede mo nang kamayin yan mga boss para tuluyan mo nang matanggal itong drain plug. At pag kaunti na lang yung tumutulo, ipwesto ko muna itong camera mga boss dahil nga sa tatanggalin ko itong lumang oil filter niya. Sa pagtanggal naman itong lumang oil filter, gagamit ka dyan ng oil filter wrench. Pipihiti mong pakaliwa itong oil filter,
para lumuwag yan. Ayan mga boss, nakita nyo, di ba? Lumuwag na siya. Kaya lang biglang nag-brown out. Kaya gamit tayo ng ilaw na dyan. Inabot na naman kasi ako ng gabi mga boss dahil nga sa alas 4 na dumating si customer. Pag naluwagan nyo na itong lumang oil filter, pwede nyo nang kamayin niya mga boss para patuluyin nyo muna yung langis. Kasi mainit yan mga boss eh. Pag tinuluyan mong tanggalin na kamay mo, talagang paso ka dahil nga sa kagagaling sa start, di ba? At pag kaunti na lang yung tumutulong langis, pwede mo nang tuluyan tanggalin itong lumang oil filter. O diba, tanggal na siya. Ngayon, patuluin mo lang yan hanggang sa mawala na yung patak ng langis dito sa makina mo. Ilapit ko itong camera mga boss para makuhaan ko ng maganda. Kaya lang hindi ko pa rin talaga na-close up ng maayos. Punasan ko na nga itong pagkakabitan ko ng bagong oil filter. Tapos ayan na ngayon yung bagong oil filter mga boss. Bago ko nilagay yan, yung o-ring yan, pinahiran ko ng langis. Para pag hinigpitan ko, hindi ma-damage yung o-ring niya. Kinamay ko lang sa paghigpit yan mga boss dahil maliit lang naman itong oil filter. Tapos isunod ko naman sa ilalagay itong drain plug niya. After ko may pakapit yan dito sa tray niya, gamit ako ng box ring sa number 14 para i-final ko na yung higpit. Pag okay na, balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer at pwede na ako magsalin ng langis. May nakaready si customer na 1 gallon. Ako ang nag-recommend ng langis mga boss, Blaze Racing yan. Kasi nga, nung dumating si customer, maingay yung makina. Sabi ko parang hindi normal yung ingay ng makina mo. At sinang-ayon na naman ako ni customer na maingay nga itong makina niya. Kaya nirecommend ko sa kanya itong paborito kong langis. Ito kasi mga boss, subok ko na itong langis na Blaze Racing. Unang-una, tahimik sa makina yan. Pangalawa, hindi masyadong mainit ang makina mo. At karamihan sa mga ginawa ko na nag-ship dito sa langis na ito, hindi na sila umalis. Yan ang madalas ginagamit nila. Kaya nga sa mga chase oil ko, pag gasolina, yan. Pag diesel, yon. O Petron, baka gusto mong mahiya sa akin. Joke. Siya nga pala mga boss, dito sa 4 liters, hindi nyo naman yan mauubos lahat. Gumamit kayo ng dipstick, ayun ang pinakamahalaga. Para makuha nyo yung tamang sukat ng langis nyo. Kasi kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, hindi ka naman nakakasigurado na lahat ng langis dito sa loob ng makina mo, na-drain mo yan eh. Siyempre kahit papaano may matitira dyan. Kaya ang pinaka-the best, gumamit ka ng dipstick. Nang gamitin mong batayan, kaya nga mayroong nakalagay na dipstick dyan eh. Para meron kang gamiting panukat ng langis mo pag nag-chase oil ka. Gaya nito mga boss, diba nakita nyo, nagkulang ako ng pagkarga ng langis sa makina, dinagdagan ko. Ngayon, naka-level na siya. Pero hindi ko pa naman napa-start itong makina. Pwede pa yung magkulang. Pag nag-start kayo kasi papasok pa sa filter yung langis eh, di magkukulang pa yan. Pero paandarin nyo muna. Ngayon, pag nagkulang, dahil hindi ko pa naman naisalin lahat ng langis mo, o pwede ka magdagdag. Ilagay ko muna itong engine cover niya tapos pa-start ko na itong makina. Dahil sa napa-start nyo na itong makina, after 3 minutes, busuhan nyo dito sa ilalim, baka mamaya may tulo yan. Maganda na yung sigurado, bago nyo gamitin, syempre, check up muna. At kung sa palagay mo, wala naman siyang tulo sa pag-imbestiga na ginawa mo, kumbaga walang namamasa, balik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo. Tapos, ipa-switch off ko ulit kay customer itong makina niya. Off mo makina. Dahil nga sa sukatin ko ulit itong langis. Babae kasi itong customer, gusto kong matuto siyang magsukat ng langis dito sa dipstick. Yun nga, pag hinugot niya itong dipstick, punasan niya. Tapos, sabi ko sa kanya, isuksok niya yun ulit, tsaka niya hugutin. Ano gagawa nito sa susunod eh? Hindi ko na ito gagawin. Baka alam mo, pag gagawin ko pa, hindi na. Oo na. Kaya, kita mo, kulang. Di ba? Kulang pa, hanggang dito pa lang. Narinig nyo naman, sumasagot pa. Tapos, tanggalin ko itong engine cap niya. Madali lang naman, paglapat mo sa video eh. Tapos, magsalin na ulit ako ng langis. Dahil konti lang naman ang kulang, konti lang din ang idadagdag nyo. Huwag nyo ibuhos lahat yan, may matitira pa rin dyan kahit papaano. After 3 minutes na naisalin nyo yung langis mga boss, sukatin nyo na siya ulit. Isuksok nyo nga itong dipstick, tapos hugutin nyo yan. Sakto na Diba? Sinchawang ba eh, no? At dahil sa okay na ito mga boss, nilagay ko na yung dipstick, tapos itong engine cap niya, nilagay ko na rin. Tapos pwede ko nang pa-start itong makina. Siya nga pala mga boss, hindi ko na ipinarinig sa inyo. Natuwa si customer nang pinalitan ko yung langis niya. Ibang brand na kasi yung pinagamit ko, yun nga, yung Blaze Racing. Tumahimik na daw itong andar ng makina niya. Sabi ko nga sa kanya,
Marami na akong ginawang sasakyan at nasubukan ko na kasi yung Blaze Racing na okay naman yan sa makina. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!